Magandang araw sa'yo. Salamat sa mga materyales na binahagi mo. Alam mo, aminin ko, nung una kong binuklat to, ang nasa isip ko, siguro isa lang tong paalala na, alam mo na, manalangin ng mas madalas. Madalas, yun lang iniisip ng lahat. Oo, di ba? Pero may isang konsepto dito na talagang parang sumampal sa akin. Kasi madalas, ang tingin natin sa panalangin, napaka-personal na gawain. Ikaw lang at ang Diyos. Tama. Pero paano kung yung pinakamalaking hadlang pala sa global mission mayon ay hindi kakulangan ng pondo o ng plano, kundi isang bagay na tinatawag sa sources mo na watak-watak na spiritual infrastructure. Himayin natin yung ideyang yan. Magandang panimula yan kasi dyan talaga umiikot lahat. Ang pinaka-central na imahe na ginagamit ng mga source mo ay yung archetype ng watchman, yung tagabantay sa Biblia. Oo, familiar yan. Pero heto yung twist. Hindi ito tungkol sa isang bayaning nag-iisa sa tore. Ang ipinapakita rito ay isang organisado at konektadong sistema. Ang pag-uusapan natin ay kung paano yung sinaunang ideyang to isinasalin ngayon sa mga modernong prayer networks. Okay. So ang misyon natin ngayon ay tingnan ng panalangin hindi bilang simpleng suporta lang, kundi bilang yung mismong pundasyon, yung mismong balangkas ng misyon. Sige, unahin natin yung sinasabing ugat ng problema. Kasi para sa akin nakakagulat to eh. Ang sabi sa materyalismo, ang problema ay hindi raw kawalan ng panalangin. Oo, yun ang nakakagulat, no? Yun ang akala ko palaging issue. Pero ang argumento dito, ang tunay na problema raw ay fragmentation, pagkakawatak-watak. Ano ba talaga itong fragmentation na to at bakit mas malaki raw itong problema? Magandang tanong yan. Kasi, ang ibig sabihin ng fragmentation ay ito. Maraming tapat na tao ang nananalangin. Walang duda dyan. Oo naman. Pero ginagawa nila ito ng magkakahiwalay. Nasa kanya-kanyang silo, ika nga. Walang koneksyon, walang koordinasyon. Kumbaga, isipin mo isang orkestra. Sige. Lahat ng musikero magagaling, pero bawat isa tumutugtog ng sarili nilang piyesa sa sarili nilang tempo. Anong resulta? Ingay, magulo. Ingay, hindi musika. Sa konteksto ng misyon, yung mga leader sa frontline nakakarinig sila ng libu-libong hiwa-hiwalay na panalangin, pero hindi nila nararamdaman yung bigat ng isang nagkakaisang puwersa sa likod nila. So, hindi pala sapat na may nananalangin lang. Ang crucial pala ay kung paano nagkakaugnay-ugnay yung mga panalangin yon. Eksakto. At dito pumapasok yung epekto nito, no? Sa isang mundong sobrang bilis ng pagbabago, puno ng krisis, ang kailangan ng mga leader ay spiritual clarity. Kalinawan. Oo. Pero ayon sa source, papagwatak-watak ang panalangin, yung mga leader sila yung unang napapagod. Madali silang ma-burnout. Ah, Para silang sundalong lumalaban sa gyera na alam niyang may air support pero hindi niya alam kung kailan o saan ito darating. So yung mga desisyon madalas ginagawa ng walang tinatawag na spiritual situational awareness. parang may kulang sa impormasyon nila. Meron silang data, meron silang plano, pero kulang sila sa espiritual na direksyon. Alam mo, may isang analogy dyan sa source na talagang tumatak sa akin. Yung inihahalin tulad ang prayer network sa nervous system ng katawan. Oo, napakagandang analogy niyan. Port ang pananalangin. Sa modelong ito pala yung mismong operating system. Kung pira-piraaso to, kahit gaano kaganda yung hardware, yung mga programa, pondo, hindi tatakbo ng maayos. Ganun ba kalaki ang epekto? Ganon kalaki. At para ituloy pa yung analogy mo, yung mas delikado sa isang katawan na putol-putol yung ugat. Hindi lang yung kilos ang apektado, pati yung pakiramdam. Anong ibig mong sabihin? Hindi nararamdaman ng kamay yung sakit na nararanasan ng paa. Sa misyon, ganon din. Kung watak-watak, hindi nararamdaman ng isang simbahan dito sa Pilipinas yung bigat na pinapasa ng mga misyonero sa kabilang panig ng mundo. Nagiging manhid yung katawan sa sarili niyang mga sugat. Malinaw. At dinadala tayo nito doon sa biblical blueprint, yung konsepto ng watchman, hango sa Ezekiel 33, di ba? Tatlong responsibilidad, makita ang panganib, magbigay ng babala, at manangot.
Parang bigat niyan para sa isang tao lang. At diyan nga, nagkakamali ang modernong interpretasyon. Kasi tinitingnan natin yung Watchman bilang isang isolated figure. Yung lone hero. Oo, yung nag-iisang bida. Pero sa konteksto ng Biblia, ang Watchman ay bahagi ng isang sistema ng depensa. May mga tore sa bawat kanto ng pader, at kailangan nilang mag-usap. Yung babala ng isa, kailangang marining ng kasama niya sa kabilang tore para makabuo sila ng kumpletong larawan. Ah, okay. Kaya yung sinasabi sa Isaiah 62.6 na sila ay never be silent day or night, hindi lang yan utos na maging masipag. Isa itong utos na maging konektado. Kasi ang pananahimik ng isang watchman, kapabayanan na yun sa buong syudad. So, hindi ito tungkol sa isang taong sumisigaw sa dilim. Ito ay tungkol sa isang network ng mga boses na nag-uugnayan. Oo, at makikita rin natin yan sa bagong tipan na si Apostol Paul halimbawa, meron siyang mga intercessory networks. Paanong network? Yung mga house churches sa Ephesus, Colossae, Philippi, hindi lang sila passive na tagapakinig. Sa mga sulat niya, laging may pakiusap, ipanalangin niyo ako. Para sa kaligtasan niya, para sa kalinawan ng mensahe niya, ang tagumpay ng misyon niya ay direktang nakakabit sa koordinasyon ng mga panalangin ito. Sila yung spiritual intelligence unit niya. Alam mo, nung una ko nabasa yung terminong spiritual infrastructure, medyo parang ang technical pakinggan, corporate. Naintindihan ko. Parang nawawala yung personal na aspeto ng panalangin. Hindi ba delikado na gawing masyadong organisado ang isang bagay na dapat ay mula sa puso? Magandang punto yan. Pero isipin natin yung analogy ng syudad. Kailangan ng syudad ng infrastructure, mga kalsada, tulay, linya ng kuryente, para yung mga tao makapamuhay ng maayos, di ba? Oo naman. Hindi inaalis ng kalsada ang kalayaan mong maglakad. Sa halip, binibigyan ka nito ng mas mabilis na paraan para makarating sa destinasyon mo. Ang spiritual infrastructure ay hindi burokrasya. Ito ay mga spiritual pathways na nag-uugnay sa mga individual na panalangin para magkaroon ng mas malaking epekto. May mga halimbawa ba nito sa kasaysayan na talagang gumana? Meron. At binanggit mismo sa sources mo. Ang pinakasikat siguro ay yung Moravian Brethren noong 18th century. Ah, oo, nabasa ko yan. Isang maliit na komunidad lang sila ng mga refugee, pero nag-commit sila sa isang 24/7 prayer watch. Ibig sabihin, sa loob ng 100 taon, walang minuto na walang kahit isang miyembro nila na nananalangin. 100 taon. Grabe. Oo, ang resulta, mula sa maliit na grupong to, nagsimula ang isa sa pinakamalawak na missionary movements sa kasaysayan. Sinasabing yung walang pigil na panalangin nila ang nagsusustain sa mga misyonero nila sa pinakamahihirap na lugar. Sila yung powerhouse. Wow! At nabanggit din si William Carey. Paano naman sa kanya? Ayon sa source, si Carey mismo naniniwala na ang tagumpay niya sa India hindi lang dahil sa sarili niyang sikap. Habang siya ay nahihirapan doon, may mga prayer chains sa England and Germany na regular na nagpupulong para lang ipanalangin ang gawain niya. Hindi niya yun laban mag-isa. May backup siya. Meron siyang isang buong network na nagpapasa ng mga alalahanin niya kahit libo-libong milya ang layo. At ito na siguro yung tulay papunta sa kasalukuyan, no? Binanggit sa source yung mga modern prayer movements. May mga acronyms pa nga, UPM, UPB, UPIP, UPHS. Dito ako medyo nalito. Ano ba tong mga to? Oo, at mahalagang himayin natin yan. Kasi ito na yung practical na aplikasyon. Huwag nating isipin bilang mga pangalan. Isipin natin bilang mga functions. Okay, sige. Ang UPM o Unified Prayer Movement, yan yung malaking payong pagsasama-sama ng iba't ibang grupo. Ang UPB o Unified Prayer Bases naman, mga lokal na grupo, parang mga local command centers. Teka, may isa dyan, UPIP, Unified Prayer Intelligence Platforms? Ang bigat pakinggan. Ano yung intelligence sa konteksto ng panalangin? Nangangalap ba sila ng data? Sa isang banda, oo. Ang UPIP ay parang isang spiritual news agency. Ah, okay. Sila yung nangangalap ng impormasyon. Ano yung mga critical na issue, saan may matinding krisis, sino yung mga leader na kailangan ng agarang suporta.
Tapos dinidistribute nila yung impormasyon sa mga prayer networks. Para maging specific yung panalangin. Eksakto. Para yung mga panalangin targeted at na panahon, hindi na yung generic na Lord bless the world. Nagiging kailangan nating ipanalangin ng sitwasyon sa border na ito ngayon dahil ito ang nangyayari. Nagbibigay ito ng focus. So yung UPHS o Unified Prayer Hubs and Streams, sila naman yung tumatanggap ng intelligence at nag-organize. Tama. Sila yung mga distribution channels. Pinapalitan nito yung fragmentation ng coordination. Sa halip na kanya-kanyang hula, may shared understanding na sa kung ano ang pinakakailangan. Ang layunin ng lahat nito, magsilbing connective tissue. Habang sinasabi mo yan, ang pumapasok sa isip ko, paano naman yung mga tao sa frontline? Paano nila direktang nararamdaman yung epekto ng ganitong sistema? Diyan pumapasok yung dalawang napakahalagang konsepto. Shared burden at accountability. Sige, yung shared burden muna. Hango yan sa Galatians 6.2, pasanin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa. Naaalala ko, may nakausap akong misyonero na halos sumuko na. Sabi niya, alam kong may nananalangin para sa akin, pero pakiramdam ko 1,000 milya ang layo nila. Ang shared burden sa isang network, tinatanggal nito yung pakiramdam na yan. Parang yung kwento sa Exodus 17, no? Nung laban sa mga Amalekita. Eksakto, ang pinakamagandang ilustrasyon niyan. Habang nakataas ang kamay ni Moses, nanalo ang Israel. Pero tao lang siya, napapagod. Napapagod. Kapag bumabagsak yung kamay niya, natatalo sila. At napansin to ni na Aaron at Hur. At ang ginawa nila, napakatalino. Hindi nila sinigawan si Moses na, laban lang! Hindi lang cheer. Hindi. Kumuha sila ng bato para may maupuan siya. At sila mismo ang nagtaas ng kanyang mga kamay. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Literal nilang pinasan yung bigat kasama niya. Yan ang itsura ng isang tunay na prayer network. Hindi ito pagbibigay ng cheer. Ito ay aktwal na pag-alay ng lakas. Wow! Ang ganda niyan. At yung pangalawa, yung accountability. Paano yun gumagana? Ito ay nagsisilbing proteksyon. Sa isang network, yung mga insight o revelasyon, hindi basta-basta tinatanggap mula sa isang tao lang. Dumadaan yan sa proseso ng kumpirmasyon sa komunidad. Ang klasikong halimbawa dyan ay yung simbahan sa Antioch sa Acts 13. Oo, bago ipadala sina Paul at Barnabas sa misyon. Pansinin natin yung proseso. Ang mga propeta at guro, sama-samang nag-aayuno at nananalangin. At ang banal na espiritu, nagsalita sa kanilang lahat. Hindi lang sa isa. Hindi ito isang panaginip lang ni Paul o bulong lang kay Barnabas, corporate confirmation. Yung bigap ng desisyon, hindi nakasalalay sa balikat ng iisang tao. So, para itong spiritual safety net, laban sa, sabihin nating spiritual ego o simpleng pagkakamali sa interpretasyon. Kung isa ka lang, baka guni-guni mo lang yan. Eksakto. Pero kung kinumpirma ng isang buong grupo na seryosong naghahanap ng gabay, may bigat yung direksyon. Tama. Pinoprotektahan nito yung misyon mula sa personal na bias, sa pagmamataas o maling kalkula. Ang network ay nagsisilbing spiritual quality control. Tinitiyak nito na yung direksyon ay hindi lang galing sa isang madamdaming individual. Ang mga materyales na ito ay talangang nag-aalok ng radikal na pagbabago sa pananaw natin sa panalangin. Mula sa pagiging isang koleksyon lang ng mga pribadong debosyon, tinitingnan ito ngayon bilang isang konektado, organisado at buhay na spiritual infrastructure. Oo, isang buhay na sistema. At yung imahe ng watchman, hindi na tungkol sa pag-iisa sa tore. Isa na itong panawagan para sa isang connected wall of fire kung saan bawat isa sa atin ay may papel, gaano man kaliit. At bilang panhuling kaisipan para sa'yo, may iniwang tanong ang source na sa tingin ko ay sulit pag nilyari yan. Ano yon? Itinatanong nito, paano kung ang susunod na malaking pagsumulong sa global mission ay hindi magmumula sa isang bagong stratehiya o bagong teknolohiya o mas malaking pondo? Paano kung magmumula ito sa isang mas malalim at mas konektadong paraan ng pananalangin? At ano kaya ang posibleng mangyari? Kung ang mga watchmen sa ating panahon ay hindi na mga hiwalay na boses sa malayong pader, kundi isang network na sabay-sabay nakakakita, sabay-sabay nagpaparusa, at sabay-sabay tumutugon sa iisang direksyon. Isang bagay na sulit pagnilayan.